Isang malaking pag-ikot sa politika ng bansa. Inimbestigahan na ng Korte Suprema si Pangulong Coting Jr. matapos matuklasan ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga aligasyon ng katiwalian. Kasabay nito, lumabas ang balita na ang Estados Unidos ay nag-alok ng tulong kay Vice Presidente Sara upang magsampa ng kaso laban sa Pangulo. Ayon sa mga ulat, ang mga ebidensyang natuklasan ng Korte Suprema ay tumutukoy sa mga posibleng paglabag ni Coting Jr. sa mga anti-corruption laws ng bansa at ito ang nagbigay diin at nagbigay daan para sa pagsisimula ng imbestigasyon. Samantala, hindi inaasahan ng marami ang hakbang ng US na magbigay ng tulong kay VP Sara sa sinasabing naglalayon na legal ng aksyon laban kay Coting Jr. Ang alok ng US ay nakatanggap ng magkahalong reaksyon mula sa mga politiko at eksperto ng bansa na nagsasabing ito ay maaaring magdulot ng mas malaking tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling isang malaking tanong kung ano ang magiging epekto nito sa administrasyon ni Coting at sa hinaharap ng politika sa Pilipinas. Ang mga hakbang na ito ay patuloy na sinusubaybayan ng mga sambayanan na umaasa na magtataguyod ng ang hustisya at pananagutan sa mga kasong kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling mahalaga ang panawagan ng bayan para sa isang malinis at tapat na pamamahala. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Even if they wanted to retreat and seek shelter, take off the helicopter, ang Tacloban is a plateau. Patag kayo ang bukid. It's about mga 50 kilometers mudagan sila. Wa sila kadaganan. Anak plat yun ba? So, wala gid sila yung mga tuwan. Ang katong akong gipada tong the other night, they were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila, nagdaman sila da. Ang atong 911 kompleto na cutter. So ikat nila hinay-hinay, nakaabot sila. I think we are the first, but I'm not saying that we are the only one who was helping. Tambalos-los! O ito, sana naalala nyo to ha. Mga Ngagba supporters, maraming utang na loob yung mga puon ninyo, Marcoses, Romualdez, maraming utang na loob sa pamilyang Duterte. Tapos ngayon, ginagago ninyo mga Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte lang naman nakatulong sa Tacloban. Mga Romualdez. Meron lang ako ipi-play na meron lang ako na ipi-play na video, isa na lang. Top look nga guys. First time ko to napanood. No, first time ko to napanood. Tungkol din sa Yolanda. Tungkol din sa Yolanda ho. Si Tatay Digong, grabe, ang ano pa si Tatay Digong, bata pa talaga na time ng Yolanda, no. Meron kasi siyang statement dito sa dulo na parang kahalintulad lang din sa nangyayari ngayon. Na pwedeng mangyari. Na yan ang kagustuhan ng maraming tao. Under Marcos admin. Pero ito, under Panot admin to. Pakinggan na lang natin, Bisaya ho ito. Pero maganda kasi yung sinabi niya ng dulo. Konti lang guys. Ito. Siguro first time din po ninyo ito napanood. Lang ito. Lang guys Yan si Tatay Digong ho yan, kasama si Kuya Bungo. I think gobernador po itong nandito po. Mayor, police, social worker, Ano mo function? biktima silang tanan. Isaki mo ko sa buhaton, kinanagin. Silang tanan, ang mayor, ang pulis, ang sundalo, biktima silang tanan. So, saan lang paglihok ron? Ada kang madaga dito, military, ang tangay ng patay na ano. Saan nakapatay? Oh, Tacloban, si Marwa sa Pusone pagdalag na wala yung gobyerno dito except the military. Ang pulis na to biktima po, so wag kayo makita ang pulis na lokal, military ka rin upat sa patay po niya, hindi po
Bago ni Anli ko. Tacloban po Tuos yan. Davao, nagtanaw ko Saturday. Gina na ko taga Davao nga, dili mo ta pwede maglingkod na tangari mo tanaw TV nga na human. Survey na. Ako mo tabang kita, so pagkagabi, ginispatch na ako, agi na ba? Mga 55 na, 20 ka po. Napo ang nurse, napo ang doktor niya, ang naman ko may Sabi, nagpadala agad daw si Tatay Digong, 10 yung nurse, 10 yung doktor. So, 20 ka medical teams. trabaho ng 911. Namin mga dagan, treatment na. Pero di madala. Di madala din. Kinahalan, sudon ang military, tingin lang muna siguro ng Presidente, I will consider all local government officials on leave. Sudon ang military. Tigit kipa mga taong tumusaon. Hindi mo na isa po, klaon sa imong kamot. Dahil lugi kayo, perting luya. 95%. At ano ko, 97%. Walay atok makita mo dito. Hasta ang building at talgas may atok. Building ba? Wala nang mga Bubok, bubong. ginoo itong ginoo. Ginoo tandoy. Natawa ko dun, guys. Sa mga Tagalog, ang sabi ni Tatay Digong, tulog daw ang Panginoon sa mga oras na yon, uminom daw ng tanduay. Lasing daw, lasing. Hubog. Hubog daw, hubog. Hubog lasing. Tama. Uminom daw ng tanduay. Ganon na talaga yung trademark ni Tatay Digong, no? May sense of humor simula pa noon. Sa pumanday, wala ko ako. Paino, mapumahalin na. Mga kalimot na, huwag kalimot na ginoo. Ginoo mo tandoy. Uminom daw ng tanduay. Hubog. Tubos niya wa. Duhay kasulti pa ni mo ha. Bata ko. Patay baboy pero putang ina. Kasukaon ko. Dili kasukaon so. Sa kuan, looy. Stress ko. Kalooy sa kalooy. Ang looy. It will take them 10 years. 50 10 years. Okay, ilang taon na ba? Ilang taon na ba yung Yolanda? Sabi niya, 10 years daw bago bago makarecover. 2014, 10 years nga, no? 2024 naman ngayon. 10 years din. Oh, galing talaga ni Rodrigo Roa Duterte. Yung pabahay, tapos na eh. Naayos na. Galing ang talino na, tumama. Tumama, no? Tumama. November 8, 2014. So, tumama sa sinasabi ni Tatay di yung 10 years makarecover. So, 10 years nga. Galing. O, ito tuloy, oh. Ang takong tapos kagat may pato. May pato. Ang what nila mabantay. 11 years na. 2013. So, 11 years na pala. So, tama. 13, 14, 15. 10 years na rin. Pag warning ka na sa BBC, PLN. PLN warning. Ang ilang ikuan mga hangin niya. Wapila kay Bob tubig na kidagi sa talagay bubog ang ginato panahon na. Dilit ang duway, budka, ginam. Si Tatay Digong di man yan umiyak, dami daw patay. Hindi daw tanduay, ininom budka. Lasing daw talaga eh. Ganun lang talaga si Tatay Digong, yung figure of speech, ganun lang talaga. Lasing daw yung Panginoon ng budka, hindi daw tanduay. Dami kasing patay. Kami nagtanaw po sa imong kinabuhi po sa Davao. Murag naging kay kasing-kasing sa mga compressed, depressed, kanang mga problema kuan mga
Nagamasin ko. Dito, no? May mga problema dito. Murag kuwado ka ba? Kanang hands-on. Hands-on. May problema dito naman ito pag Kung lit na gilinog. Buhol. Ano buhol? Oo. Ang ako kung inahan sa akong kamahan. Hindi man. Sito po ko. Kaya po. Oy, nakapunta rin po pala si Tatay Digong dun sa Bohol. Jesus Valdipina, yung Lumindol, panahon din ni Panot na yun eh. Grabe oh. Napunta rin pala si Tatay Digong sa Bohol. Po, nag-iunas Ginoo, yung simbahan. saan rin sunod-sunod naman nga itong usog kayo mga Wala ko. Pero sa panahon yung Pilong Pertim po kami. Stay Pilipino. Ako di ko ka ako kay Presidente man. Kamu na suwat na, suwat ko kanaog ka lang muna. Hindi ka ano, patay Pilipino. Naintindihan nyo yung dolo? Ito, sa mga hindi Tagalog, sasabihin ko yung sinabi ni Tatay Digong yung dulo. Sabi kasi ng kausap niya, grabe daw, sunod-sunod na daw yung sakuna. Pagkatapos sa Bohol, Bagyo, Lindol, pagkatapos naging Yolanda, sunod-sunod daw yung yung sakuna. Sabi ni Tatay Digong, grabe talaga tong panahon ni Aquino. Grabing kamalasan daw ng Pilipinas kasi sunod-sunod yung sakuna. Dilubyo. Sabi ni Tatay Digong, kausapin daw ninyo si Pinoy na mag-resign muna para matapos ang kabalasan. Parang ganito lang under Marcos admin, sunod-sunod. Grabing pagbabaha, bulkan, malas, yung kamalasan ni Pinoy nga nadala ni Dayon Yor. Kaya Yor, mag-resign ka na Yor, animal. Para maligtas kami sa kamalasan. Yan na nga eh. Yung kamalasan ni Panot, naisaling kay Bangag. Putang inang buhay na yan. Oh. Resign ka na, Nyor. Ako sa inyo, Nyor, mag-resign ka na. Kaysa matukhang ka. Pag ayaw mo mag-resign, Nyor, mas maganda pa siguro, Nyor. Ay, ipa-uppercut na lang natin kay Inday Sara. Gaya nito ba, oh? Bago Pilipinas, bagong sapok. Uppercut na din. Bagong sapok. Bagong Pilipinas, bagong lakay. Iyan na lang. Pilipinas, bagong sapok! Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako magsigway. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Parang walang expectation. Well, really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ang elections. We will field candidates and we will support the PDP candidate. Ako, partly, maasahan ninyo, magre-raise ako ng konting pera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi totoo, yung may mga negosyo na pwedeng, so, Mayor, ito it could be, do not be offended kayo mga in-check kasi ang lolo ko Chinese. So itong in-check na ito, maraming ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask
itong mga milyonaryo. But with the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basi konti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2, 3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo, pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave a shit yan sa mga mayaman, mga elite. Nakita mo yung bunganga ako. Hindi ko pati yung mga negosyante, publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang ina ka. Ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours in 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Totoo. Sinabi ko in public. Total, sabi ko, patayin mo ako, hindi mo makulong. Bayad lahat. O, di, may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, wag lang sana, no offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga i-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin na yun, iniyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga mistisong Pilipino tayo lahat eh. Yan ang so, yan ang gawin natin. Elections are the election is just around the corner. We will try to come up with another maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody, by region na lang tayo and we go down to the locals in about 1 day or 2 days. I will go out of my city travel para maipwesto lang namin. Samahan ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Ruben is kami na lang dito bahala sa mga Muslim ako na kasi nagkakaintindihan kami. Magkampanya kami para sa inyo. Ngayon, kung may magbigay ng pera, maghingi ako ng pera, ng tulong. Hindi ako maghingi ng pera ibulsa. Maghingi ako ng tulong. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa, yan. Ayaw kong magtanggap ng pera kasi alam mo, pagka ganon, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato na tinanggap mo pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions yung for and in behalf of didirotso mo sa kandidato kung may tulong kayo. Sabihin ko na lang sa minimum of 20 million may pero okay na yan. Tama na yan. Total, saga tayo magbulahan. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million, at least 5. Yung 15, total mabawi uman kung manalo ka na. Maraming ng negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check.
Wala yan sila. Ang mga pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Tingnan. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero it's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man mo o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Ako, magsabi ako, maghanap kayo dito, baske saan sa Pilipinas. I never, ever. Kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao, makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag-upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa Davao. Lalo na nung fiscal ako, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!